Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. Welcome to Sex! Shifen! Chicken started! Hindi, maganda to. Walang script. Kaya nga At saka, ano to, season 2 na to. Wow! Alam mo, Season 2 of sex. Diba? hawakan mo nga. Ang hit! Uy, tag dito. Pag hindi nyo kami kilala or kung hindi nyo kami kilala, nakalimutan na tayo. hindi ko din naman kayo masisisi nga. Kasi kailan ba ang huli nating... November siguro. October nga yata or September. Basta months yon last year. May dahilan lang kung bakit natin ginagawa tong dalawang to. Nakakita ka na ng podcast na ang host ang sariling guest. Hindi po. Dito lang yon sa Sex. Kaya natin to ginagawa ay dahil Dahil World Family Doctors Day ngayong May, di ba? As you all know, kami mga family physicians. Yes. So, bilang pakikiisa sa World Family Doctors Day, kami ngayon ang guest. guest nila. Pakilala naman kayo. Sino ba kayo? Good evening. I'm Adrian Nandulan. Ako po ay isa sa residents ng Family Medicine sa Mary Mediatrics Medical Center. Hi po, I'm Charisse Almendra sa Family Medicine Resident din po ng Mary Mediatrics. Yon! Welcome to sex! At dahil dyan, ang unang tanong ay sex or chocolate? Ay, di, chocolate. Kasali pala. willing siyang sagutin. Hindi siya prepared. O Willing prepared. po siya. Willing sumagot. Willing sumagot, but I don't think now is the right time. Dahil We gising have- pa ang mga bata. Exactly. There are too many young ears. And yet, parents ko din po gising. Baka kung maraman nila na na-podcast ako, tapos ito pinag-uusapan, ay mahampas po ako sa bahay. At binabati muna natin lahat ng nanay sa buong mundo. Happy belated Mother's Day. Mother's Day. Oh, saan kayo nag-celebrate ng Mother's Ako, Day? wala sa bahay lang. Kasi from duty nga ako noon. Ikaw, saan ka Wala pinagbago. Di ba, hindi ka pa ba mother? Hindi pa. Dahil, oo. Hindi pa po. Hindi pa pala. Oo nga. Hindi, saan kayo nag-celebrate ng... Well, nag-celebrate kami ng Mother's Day sa Korean barbecue. Ito yon. Kaya kayo nagsasamgyup. Nag-samgap kami in celebration of the celebration. Samgyup sa nanay. Samgyup sa nanay. Ikaw, Cha, saan kayo nag-celebrate Sa ng... Tagaytay daw. Kasi yan. Saan sa Tagaytay? Bahay ni Maria. Uy. At Martha Restaurant. Uy, bahay nino? Ni Maria. Si May Maria. mom. Si Maria ay... Mama niya pala. Happy Mother's Day sa mama mo. Anong... Talaga? Maria ba pangalan na nanay mo? Don't secret lang yun. Wala na. Podcast to eh. Malalaman na nila. Baka magalit siya. Binulgar ko yung real name niya. OMG. Bakit ano bang nickname ng nanay mo? Dito. Gumawa siya ng sariling name. Marilu. Pero it's Maria. Mario, So, meron siyang Lapit Dok, i-forward ko na lang pag pinapanood ko to sa kanya. Pwede pala yon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na palitan ang Papalitan Charis, ko. ano ang ipapalit mo? Ay, Dok, okay na ako. Okay ka na sa Yes. Charis. Is it Tama perfect? naman. Perfect. Perfect. Dok. Ikaw, Adrian, kung papalitan ng Adrian. Well, I do believe that Ganda. I was born with grace and I was born just the way I am. Therefore, Ariano. Akala ko sasabihin mo, okay na po ako sa Adrian. So, Ariana pala. Adrian, Ariana. So, Oo. depende sa mood ko po, Doc. Minsan Ariana, minsan Adrian. Pero always mayaman. Lahat. Di kaya natin to ginagawa is, tama naman yon in celebration of the World Family Doctor Day, which has the theme, Passionate care. In digital world. Compassionate Care in Digital World. Kaya tayo nagma-maximize ng platform natin sa podcast, which is the Sex Podcast. Hindi lang siya nagtutugma kasi nga sex tapos compassionate. Well,
rin. Pwede pa rin naman compassionate tayo dito sa sex. Lagi naman dapat tayong compassionate dito sa sex. Buti na alis mo dun sa dun sa part. Nailihis ko. Wag mo nang ibalik. Hindi ko naman, wala Ang akong ganda. sinabi, wala akong Oo, sinabi. Nahihirapan na akong Kaya ngayong hapon na ito ay may guest tayo pero sila yung may mga nakahandang tanong para sa atin. Pero bago yon, ano ba yung pagkakaintindi natin dun sa theme na compassionate in the digital world? Ako, siguro yung, kasi ngayon masyado ng trendy or uso yung digitalized. Is that a word? Digitalized! Ika na naman siya sa mga words niya. So, digitalized na ang ating world. So, syempre, kailangan din nating mag-adapt. Pero, sa pagiging ganun ka-digital na nga ng mundo, mahirap kasing maipadating yung ibang aspects na usually na bibigay natin pag face-to-face ang interaction. Kasi pag kayang mga, halimbawa, mag-chat or mag-send ka lang ng mga text, hindi mo ma-i-convey. Hindi mo i-convey yung feelings, emotions. Kasi pag binasa, depende kasi yun sa bumabasa. Depende sa perception mo as the Halimbawa, reader. ang sinabi mo ay, inumin ang ganitong gamot 3 times a day. Ang pagkakabasa niya, inumin mo ang gamot, ganyan-ganyan. So, parang iba yung dating, di ba? So, that's, for me, since ganun, kailangan mai-practice natin na may mga words tayo na gagamitin. Ayun, yun yung take ko doon sa compassion in the digital world. Ikaw, Bachi. Ang ganda nung sinabi mo. Mahirap siyang sundan. So, hindi, sa akin, totoo yun. Mahirap kasi ngayon na sa mundo ng AI, ang palagi ko nga sinasabi ay AI is here and is here to stay. So, depende na lang sa kung paano natin siya gagamitin. Kasi ang AI ay tool. Dapat ano lang siya natin, accessory lang natin siya, hindi siya yung nagpapatakbo dapat sa atin. With that, hindi kasi maiwasan talaga na yung mga patients ngayon ay how to cure an abdominal pain. I-chat GPT nila yan or AI nila yan. But do we judge them or do we show compassion on them? And on our end naman, paano natin magagamit yung digital world sa I'll borrow the word, pag-convey. Ayusin mo yun. Ang ganda, no? Sa pag-convey ng care. So, yun yung maganda talagang theme ng World Family Doctor Day ngayon. Ikaw, for you, ano ang compassionate care in a digital world? Yung theme for me, parang it's a challenge before, lalo na yung before, nung unang-una, na parang how will you bridge the gap between technology and you delivering care to your patients? Kasi sanay nga tayo na face-to-face tayo before. So parang, paano mo ipapakita yung care mo as a doctor sa mga pasyenteng nasa likod ng screen? So yun yung para sa akin na, it's a big question dun sa how do you deliver compassion the same way you deliver it physically. Pero through through digital consultations, yung mga video calls, yung online platforms. Yun, parang kailangan nating hanapan siya ng bridge para lang hindi masabi, nagreseta lang naman si doc sa online, so okay na yun. Parang, tsaka parang dahil parang sobrang uso na nga niyan, accessible siya masyado sa mga tao na parang kahit personal accounts mo, pwede nilang i-message na pa-consult naman ako, ganyan. So parang parang you have to put boundaries doon sa you as a professional and you as a individual, as a private individual. Parang ganun. Sa residence. How about you guys, two? Kaysa sa pinag-uusapan nyo kami dyan, ano ang masasabi nyo doon sa theme ng World Family Doctor Day ngayon? Is it a challenge for you guys or is it an advantage for you? Ano ba siya? I can say that for me yung Hindi mo chinat GPT to ha, baka mamaya ako. I am the chat Okay, GPT. ang ganda nun ha. I am. I am I the am. chat GPT. Okay. Sige.
I can say that the idea of compassionate care in a digital world it reflects a more contemporary challenge with regards to medicine and care, regardless of the field. Kasi mixing technology in any field creates parang its own problems, but mixing it in a field that requires humanistic care talaga creates a very unique set of issues na kailangan matackle kasi technology progresses regardless of our decisions, and yet we need to keep and we need to enforce the human touch regardless. So parang I think yun yung sana gusto namin bigay sa questions that we're gonna provide to you. Some of these thought challenges na we hope na parang you can elucidate and provide your expertise and wisdom. Yes, walang ChatGPT yun. That's just me. Okay, next, Cha. OMG, I think Contestant number 2. Contestant number 2. Hindi, Doc, pero ano siya, yung sa compassionate care in the digital world, may pros and cons talaga siya. May yung advantage for the patients din po, kasi lalo na yung mga hindi nakakapunta sa as outpatient, no, yung mga face-to-face consult. So, nakakapag-provide tayo as doctors ng consultations, ng care natin sa kanila, nako-convey the word of the day, Doc. Nako-convey natin. Lagyan di natin ba? ng counter, no? Convey counter. Di, Doc, kasi yung pag-convey na yun, I think it's an advantage and a disadvantage as well. Para mako-convey natin yung care natin sa kanila, even through digital. Pero ma-disadvantage kasi nun, Doc, yun nga, yung sabi po ni Doc Princess, hindi na, baka kasi iba yung dating minsan sa patient. So, yun, Doc, may pros and cons talaga siya. So to convey, to move forward at matanong nyo na kami ng mga inihanda ninyong tanong, let's get right into it. Tapos kami naman ang guest sa sarili naming show. Hindi ko alam, pero sige, gawin natin to. Kami muna ang guest at kayo muna ang mga host at hostess. Ay, hindi. Ako yung Basta hostess. host. Oh, okay. Sige. Sa sex. So, ready na kami sa mga tanong nyo. So, dun muna po tayo sa topic number 1, patient care in telemedicine. Now, for our first question. Ba't parang quiz bee? Kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. Kamay sa atay. Wait, paano Dok ang kamay sa atay? Dito lang. May mga Kamay daw sa ulo. Saan? Dok, hindi ganyan. Para naman akong nasakote ng... Ay, wag. Wait, yung question. Okay. Now, Docs, you told us po as yung so many questions and many mga kwentos nyo that you were one of the first batches to experience the COVID pandemic. Since we are talking about digital, we can't really escape the influence of COVID and how it shifted the focus of medicine to a more technological aspect. In your experience po, as one of the first batches to encounter telemedicine, which is one of the first ways na kinumbine ang technology and medicine, what were the challenges that you experienced that time as a first batch to perform and to act in telemedicine? Ako na muna. Okay, ang pinaka-obvious na sagot dyan is yung limitations for physical exam. Kasi yun yung kailangan natin bilang physicians. Yun talaga yung inaano natin, yung history and physical exam. So, the history, syempre, dun mo aalamin, ipoprobe, everything about dun sa nararamdaman ng patient, bakit siya nagpapakonsult. And then, the next step is to give the physical examination. Yun yung usually na ginagawa natin pagka face-to-face. So, mag-i-inspect tayo ng mga, yung kung ano-anong parte, tapos di ba, yung may auscultation, and whatever physical exam. Tapos may mga maneuvers pa yan. Pero pagka etong nagkaroon ng pandemic nung COVID, so syempre minsan yung consultation is through maganda na yun if may video. Oo, kung video consult siya. Pero usually kasi chat or phone call lang siya. So hindi mo talaga makikita unless halimbawa
papapicturean. Kasi may mga patients kami before, di ba, Machi? Masakit lalamunan. Usually, COVID yun. Usually, orti ang ipapakonsult nila. Masakit po lalamunan ko. So, syempre, kailangan makita mo yung lalamunan niya para ma-assess mo if exudative ba yan or talaga ba siyang namamaga. So, papapicturean mo ngayon. 'Di ba? So, pwede po bang pa-picture po ng lalamunan? So, ang hirap kasi minsan nakataas yung tang, minsan andilim, tapos hindi mo talaga siya makikita, pangangahin mo. Pwede po bang pakuha po ulit? Nga po kayo Hindi ulit. mo makuha yung proper Hindi mo angle. makita yung proper angle. So, ang hirap niyang i-assess. So, that's one limitation of your telemedicine. Kasi mahirap talagang i-assess. And then, may mga times na yung mga halimbawa, limitation of range in motion, hindi mo masakit pong gumanito. Yung ang hirap i-explain, siguro sa side din ng patient, ang hirap na i-explain through chat or through phone call kung ano yung iniinda niya. Kasi nga, 'di ba? Hindi mo maano unless kasi pag face to face magagawa mo yung sige nga po, pwede mo siyang i-demo. Pero pagka sa telemedicine, wala. Ano lang kayo, talagang tiwala lang. Hindi, ako may kwento ko dyan. Kasi may dalawa kaming memorable patients dyan ni Batchi. Isang bata, tsaka isang matanda. Yung bata, parang ang kinocomplain niya ay lagnat. Tapos, syempre, gusto mong makita kung kamusta yung lalamunan ng bata. Bata nga. So, patingin po ng picture ng lalamunan. So, yung nanay magsisend ng, alam mo yung labag sa loob ng bata yung pagnganga, tapos isisend sa'yo yung siyempre nakakatawa ng konti na parang, Mami, pwedeng ipasok-pasok pa ho natin yung shot doon sa, pwede bang i-zoom po natin? Ayun ang makisama nung bata. So yung nanay, kita mo nakagano na talaga sa bata. So, alam mo yun, parang sa isip-isip ko, kung hindi ito telemedicine, mas madali. Tsaka hindi sapilitan sa bata because we have our own techniques and maneuvers. So yun, number 2, yung babae, parang ang tinetele-consult niya sa amin ay masakit daw yung dibdib niya. Ganun lang. So, sobrang vague. Tapos, maaari nyo hubang ituro kung saan pong parte ng dibdib masakit. Papicturean na lang po. Kasi auntie mo talagang kita ang suset. Oo, parang dito, tas kita yung ano niya, yung dede niya, kita niya talaga. Pwede namang ituro yan, Mami, nang nakadamit naman siguro. Bakit naman Okay, it's our fault. Hindi natin nasabi. Oo, yung mga ganun limit. Wala ka na magagawa. Na-send niya na yung picture ng ano niya, ng dede niya. So, thank you for sharing your... Oo. Na-share niya na lahat. So, ayun yung mga... Tama yung sinabi mo kanina. Ikaw, anong... Limitations, challenges. Kasi di ba COVID yon. So, every person na symptomatic, automatic yon, marked as suspect, di ba? So, kailangan required na ipapa-COVID test mo siya. So, ngayon, meron kaming experience na i-ano mo naman yun na i-inform mo sila na kailangan po kayo ay ma-swab test, ganyan, magka-quarantine, ganyan, tapos kailangan po ng consent. Syempre yung mga tao nun, hindi dahil sa, takot kasi sila yung scare dati ng COVID malala, na parang, di ba merong mga healthcare workers na ayaw pa uwiin sa dorm kasi natatakot sila, ma-COVID sila. Same as yung patients, na kapag narinig nilang ipapaswab sila, nagiging defensive agad sila, nagagalit sila doon sa chat, tapos minsan ibablock nila kayo. As in, may ganun, blinak kami, tapos parang, kasi, di ba tama yung Dok na, kapag hindi sila nagpa-report, maano pa din sila. Kasi before, sa surveillance, yan, i-report mo dapat yan sa barangay. Na para magkakaroon ng kaso or something. Kasi iaano nila yan na, tapos lagi nilang pupuntahan, i-check nila, ganun. Tapos nga, sasabihin namin yon lahat ng protocol, ganyan-ganyan, sa kayo po ay, kung hindi po kayo sumasang-ayon, kayo po ay maaring puntahan ng ganito, ganyan-ganyan, may kaso, ganyan-ganyan. Binablock kami, parang may one time, blinak kami. So sabi namin, di okay, i-block mo kami. Hindi naman kami kasi hindi na namin sila makahabol. Once na-block mo kami, hindi mo na kami makahabol na, paano natin kukunin yung patient, ganyan-ganyan. Parang lumipas yung maghapon. Siguro natauhan yung mother. In-unblock kami. Tapos sabi niya, pwede pa po ba magpa-swab test? May mga
reflections siya in life, no? Oo, may mga ganon. Meron yung hindi mo na mahabol yung patient kasi yun yung nakakatakot minsan kasi pag nagbigay ka na minsan ng management mo, kailangan sure ka dun sa management mo kasi minsan yung mga patients, pag nakuha na nila yung gusto nila, hindi na nila papansinin. So, kailangan tama yung history taking mo hanggat maaari yung PE kung kaya mong ma-PE sa limitation na yun. Tapos magbigay ka ng management, kailangan careful ka pa din kasi nga, pag nakuha na nila yung gusto nila, minsan hindi na sila bumabalik. Minsan nahirapan din kami sa follow-up. Kasi, okay na sila. Ganyan. Dagdag ko lang kasi isa siguro ang pinaka nagpahirap talaga sa akin dyan is syempre sanay tayo sa our care as family physicians are different kasi I'll always be proud of our approach to patient, on how we see patient, on how we listen to the patient. Siguro ang one of the challenges nung COVID nga is how to do active listening skills and how to do proper counseling kasi ipit tayo sa kung ano lang yung nakikita natin, kung ano lang yung sinabi ng pasyente, kung ano lang yung na-convey, counted ba yan? Yes. Kung ano lang yung na-convey kung ano lang yung na-convey ni patient, yun lang din yung lulutuin natin. Tapos kung ano yung tingin nating diagnosis based on the things that we have, yun yung i-deliver natin sa kanila. Problem is, for example, through telechat, diba ganon, chat-chat lang dati. For example, meron po kayong dengue fever. Hindi na natin siya na-deliver using, the spikes protocol, how to break the bad news to the patient because limited sa resources, sa time. Tsaka isa pa, yung voice of empathy, hindi natin na-deliver sa kanila kasi kung ano lang yung natatype natin, nata-chat natin, yun lang yung meron tayo. And at the same time, hindi natin nakikita at na-appreciate kung paano nila ni-receive yung message na yan. Kasi some patients will reply K. May mga ganun pasyente eh. Oo, ganon. Ita-thumbs up lang yung message, ganon. Minsan makarong press pa, mahahaha. Ano yun? Ba't hinaha yun? Ako ba yung Saya daw siya. At minsan may gets po doc, lol. Ano lol? Di ba? Parang nabe-blur yung line Oo. ng professionalism and Oo. But we can't do anything kasi nga ipit tayo ng pandemic nung time na yon. So siguro ang bottom line nito ay hirap tayo kasi limited yung resources natin, limited din yung paano nila natanggap yon, paano natin i-deliver yon. And at the same time, kasi yung care natin as family physicians, we always have this care with the heart. Hindi natin maibigay yung heart kasi yun nga, digital world, pandemic ng time na yan. Yes, thank you po for your wonderful answers. I think I will bring my mic to my co-host. Doc, kasi more of the cons yung narinig din po natin doon sa sagot sa number 1 din, no, Doc. Pero may pros din po ba doon sa telemedicine? Definitely meron naman yan. Ano, Doc, yung mga na-experience nyo or na-realize? Wow. Doc. Biglang pasa, Doc, eh. No? Makapasa talaga ng bola. Basketball? Ikaw ang naunang nag-yes. Kaya nga. So, ano ba yung mga pros na nakita nyo or na-realize nyo pwede pala? Yung Siguro sa telemedicine. ang isang pinaka-pros dyan, pinaka-naging positive dyan, maraming tao yung mas naka-access ng healthcare. Kung baga, wala na silang reason. Kasi usually ang reason ng mga tao kapag, ba't po ngayon lang nagpa-check up? Kasi malayo po kami. Kasi may ginagawa pa po ako. Ngayon, wala silang reason not to seek help. Kasi, andyan na yung cellphone mo eh. Basta may messenger ka, message ka, okay lang. Tapos, yun. Tapos maraming, parang ano ba? Ano pa? Ikaw naman. Tinatatawa ako. Kasi mid-convo nawawala lang. Kasi nga, yun nga. Pass the ball lang daw. Mabuti sana kung before or after naman yung sinasabi mo. As a friend daw, Doc. As a friend. Nasabi ko na, yung maraming nakamag-access. Oo. Alam mo yung naglalakad, yung tipong, nga, tapos biglang, di ba, tingin ko, mid-convo. Hindi, sa akin, pros, of course, for the patient, kasi COVID nun eh, hindi naman lahat nakakalabas. So, para nasasagot agad yung agam-agam nila, madaling makapagpa-consult. Sabi nga ni Kim Chu, di ba, bawal lumabas. Bawal lumabas. Oo, ganon, may batas. Sa ulo mo yun. Oo, ewan ko ba. Sample, Doc. Kaya nga, Kim Chu, shout out. Sa ulo
Happy World Family Doctor Day sa amin. Shout out sa'yo. Hindi, pero yun nga, tama yon na hindi na nila kailangan sumugal sa pagpila sa outpatient kasi noon limited yung time and may curfew, tapos may scheduling pa sa OPD. So hindi na nila kailangang mag-risk na ano ba to, baka mahawa ako sa biyahe, baka kung saan ako mapadpad, makontra ko pa yung COVID. So at the comfort of their home or kung nasan man sila, nakakapagpakonsulta sila. Sa part naman ng physician, kasi ano yon, nung time na yon frontliner tayo. So minsan nakaka-exhaust din naman ng clinic duty, etc. So for example, nagre-relax ka sa bahay, 'di ba? Or nanonood ka ng Netflix or nag-e-enjoy ka ng cheese pandesal, 'di ba? Yun yung mga time na, ano ba? With a ube. Dalgona coffee. Coffee. 'Di ba? O habang Yes. nag-e-enjoy ka ng dalgona, Probinsyano, di ba? o nanonood ka ng kung ano-ano mga videos, nakakapag-teleconsult ka. So, win-win for the patient and the physician. Yun naman yung pros noon, that wherever you are there. Joke lang. Wherever you are, pwede kang mag-access talaga ng care. And at the same time, sa physician naman, kahit nasaan ka, kahit anong ginagawa mo, pwede mong ibigay yung management nang hindi ka naaabala din naman. Oh, ikaw, may entry ka ba doon? Oo, may entry. Hindi, syempre, since COVID nga yun, syempre, as first liner, sorry, First line to what? frontliners. Hindi, syempre, Oh, yung mga second liner naman! frontliners. So, syempre, COVID yon, madali siyang makahawa. So, kaya iniiwasan natin yung, di ba, pagka nga pumupunta sila sa clinics or sa hospital, meron tayong mga shield, ganyan, meron tayong face shield, Yes. tapos talagang triple mask, naka-PPEs, PPE. ganyan. Yes. So, pagka nagte-telemed, natatanggal yung fear na ganun. So, I think that counts as a pro for both sides, sa patient at saka sa doktor. Kasi, syempre, yung doktor, yun nga, safe sila sa bahay nila na or sa clinic nila na hindi sila, kumbaga, lessen yung exposure. And then sa patient, lessen din yung exposure sa kanila na pag lumabas kasi sila, ma-expose sila, pwede silang madapuan pa ng ibang mga sakit. Pag, syempre, babiyahe, or halimbawa, pupunta sa hospital na maraming may sakit din doon. So, that's, yun yung naiiwasan by telemedicine. Yun yung sa opinion ko. Saka somehow, Doc, parang hawak din yung time na Yes. ano po. No? Yun yung isa din sa pros na nakita dun sa telemedicine. Na, Tingin ko, kasi nung time na yon, hindi lahat may trabaho. po, Doc. So, instead na yung ipapamasahe ko, ibibili ko na lang ng pangdalgo na coffee ko, or ibibili ko na lang ng bigas, or ibibili ko na lang ng gamot, siguro. Paracetamol. Oo. Dahil nilalagnat siya. Oo, tsaka ibibili ko na lang ng Immune Pro. Anong time na yun, Yan. talaga namang Opo, ang Doc. Immune With a Pro. tape. Yes. Oo. Yan. So, hindi na nagagastosan yung patient. Yung resources for the medicine or for the more important thing na a-allocate natin sa doon talaga sa health, rather than magagasolina pa ako, magpapamasahe pa ako, mapapa-Jollibee ka Tsaka pa. mahirap din yung transportation nun before kasi wala masyadong mga jeep, walang mga tricycle. And then, usually, di ba may mga checkpoints na usually mga healthcare workers lang or tsaka mga food delivery, eme-eme, ang pwedeng mag-cross ng mga borders. Borders! Hindi, at saka tsaka parang na-decongest yung ER nung time na yon. Kasi rare yung pupunta ng ER talaga. Unless talagang hirap huminga, yung super emergency. Dati kasi gaya ngayon, bumabalik na ulit yung dati. So, may maramdaman lang nasa ER any time of the day kasi emergency daw, ganyan. Pero ngayon, para nung time na may COVID, parang natatriage ng mga tao yung nararamdaman nila. Hindi na sila yung agad pupunta ng ER para ano. So, lahat sila, diretso teleconsult. Kapag sinabi nilang ganito, tatanungin namin, kayo po ba ganyan. Doon lang namin sila i-advise na pumunta na po kayo ng ER. So, parang nakatulong din siya dun sa mga healthcare workers na nagtatrabaho sa hospital para kahit paano mabawasan yung workload na parang dahil nga may risk na sila for infection, mas nababawasan kasi hindi lahat ng tao pumupunta sa ER. So, nade-decongest siya.
So parang despite its challenges, it did actually provide great benefits then, especially nung time na yun with COVID and the isolation and the necessity for quarantine. Pero ngayon po ba, Doc, now that we're post-COVID, now that we don't have the same barriers to transportation, to communication, do you think that we still need to use telemedicine? Does it still play an active or any type of role in medicine now? For me, siguro pwede, pero kasi kung pwede naman, kung kaya naman nilang mag face-to-face consults, I think mas okay yung face-to-face pa rin talaga. Okay? Kasi kumbaga, mas naibibigay nga ng physicians yung care to the patient, at saka mas na-explain natin as physicians yung mga kailangan nating i-explain sa patients pag face-to-face. Pwede pa rin naman siya na telemed, siguro case-to-case basis. Kung halimbawang yung mga cases lang naman na yung halimbawa, fit to work or ano na, yung talagang, halimbawa, initially nagpa-consult siya and then after, di ba usually after ilang days, kailangan i-reassess para ma-fit to work sila. So I think yung follow-up, pwedeng i-telemed mo para hindi na siya mahirapang pumunta or halimbawa hindi na siya pipila, ganyan. Pero yung mga ganong, yun nga, kailangan understood nila yung limitations of telemedicine. Mahirap siyang Pero yun, minsan din kasi, yun yung nagiging bad effect naman ng telemedicine. Parang minsan na-abuse na siya ng patient na since sinatamad silang magpunta or marami nga silang ginagawa na iisipin nila na mahaba ang pila, nagte-telemed na lang sila. So, kasi yun yung easier na way. Ayun. Siguro, sabi nga ni Doc Ses, yung pwede naman siya at some certain point. Kasi parang, for initial, halimbawa, magtatanong ka lang na, Doc, pwede po magpa-consult kasi ganito pa yung nararamdaman ko, ganyan. Siyempre, hindi lang naman siya isang question lang na sasabihin or tatanong mo dun sa Meron pa rin siyang history lang actually. Kung PE, hindi ganun kaano yung PE eh. Pero kasi kung halimbawa mild lang naman yung symptoms, pwedeng teleconsult. Pero depende pa rin kasi yun sa nag-a-assess na physician doon sa patient eh. Kung sa tingin niya, kailangan mo pa rin ng face-to-face consult, mas maganda kasi nothing beats nothing beats yung human interaction pa din. Kasi hindi mo naman, halimbawa, nahirapan huminga. Oo, may pulse ox sa bahay, ganyan. Alam nga naman, tanongin ko yung pasyente, buti kung health-related yung mga trabaho nila, paano kung wala namang may alam towards health na, pwede po bang i-auscultate yung patient? May wheezes po ba? May crackles po ba? Hindi mo naman siya pwedeng, alam nga namang tapat nyo po yung telepono sa dibdib nung pasyente nyo para pakikinggan ko kung may sumisipol po ba dyan. Pakitapat nga po ng dibdib, nung cellphone sa dibdib, Diba? nung katabi. Relative yun. Diba? Hindi pa rin talaga matatalo ng technology yung human interaction kasi doon mo siya mas na-assess. Kaya yung halimbawa dahil meron na tayong mga smartwatch, ganyan, at certain points, helpful sila. Pero there are times naman na kailangan pa rin ng, alam mo yun, physical interaction with the doctor, patient, para mas accurate yung pagtingin nila, para mabigay yung tamang management. Alam nga namang, okay lang po ako, Dok. Wala naman po akong nararamdamang iba. Yung pala, hinahapo na. Tapos ang binigay Doc, okay. Okay na. Wow! Grabe po ang pag-convey ng Doc. hapo. Okay naman. Okay naman. Medyo nabigla. Pero may ganong cases na yung patient naririnig mo ng ganyan, hapong-hapo, pero hindi, okay lang po ako. Hindi, kailangan ko po kayo makita sa ER sa clinic. Hindi, Dok, okay lang po. Wow. Parang it's hard to convey po talaga. Convey. Pasok na naman siya. It's hard to convey all yung hindi kaya i-convey ng patient yung kailangan ng physician para ma-assess na maayos po. Yes. Pero kahit naging limited nga din yung mga ibang resources nung COVID times, no, hindi naging limited
yung medicine for the patients kasi nagkaroon tayo ng telemedicine. So na-cater pa rin natin yung medical aspect ng patient. So parang ano pa rin tayo, very perfect yun, Doc. Yes, Doc. Kasi nga limited na, Doc, yung iba na parang yung transpo, yung mga opo, Doc, yung mga food, pero yung when it comes to health, talagang always nakahanapan natin ng way para maka-help tayo, maka-cater tayo ng patients. Well, I agree on that kasi we don't allow something to stop us on showing care and care that has compassion to our patients. I remember naglabas pa dati correct me if I'm wrong, naglabas pa dati ang PAFP ng CPG on teleconsult yata or home care. Basta we adapt to the changes just because we want to give that care with compassion to our patients. Kasi pwede naman kung hindi kayo makapunta ng clinic, di problema nyo yan. Or kung hindi kayo makaalis dyan, di sorry. Basta kami magkiklinik kami. No. But we are extending our hands to the patients because at the end of the day, kapakanan ng pasyente yung gusto nating maresolba. And sa ngayon, kung may role pa din si telemedicine, I think all of the physicians out there or co-family doctors there or kahit anong specialty will agree on the statement na bumaba talaga yung census ng teleconsult. Yes, Doc. Kasi nakakapunta ka nga sa mga bar ngayon. True. Napupuno nga ngayon ng mga restaurant. Hindi ka makapunta sa ospital. Pero meron pa din siyang role. Tingin ko, ang pinaka-role niya is, number 1, para lang matanong natin yung doctor, what should we do next? Should we see you face-to-face or will this platform be enough already para dun sa i-consult ko? Kasi Doc, ipa-follow up ko lang naman yung urinalysis ko. Ito po yung resulta. Will this platform be enough? That's number 1. Number 2, triage. Doc, ako po si ganito. Minanage nyo po ako as ganito, asthma, ganito. Right now, ito po ako. Should I go to the emergency room or should I go to your soonest clinic schedule or pang ER na po ba ako? So, to triage the patient. But, siguro yung role pa din ng teleconsult is to give communication to our patient. Hindi yung they're left na confused. Ano bang gagawin ko? Pero kung role, of course, nagawan nga natin ng role dun sa COVID. Ngayon pa ba na post-COVID? So, mahahanapan pa din natin ng silbi ang teleconsultation. Can I just add sa sinabi ni Batchi? So, yung sa sinabi ni Batchi na magpapa-consult. Kasi before, di ba, nung walang access or limited lang yung may access sa doctors. So ngayon, mahirap mahirap na maging dahilan ngayon as a patient na wala po kasi akong mapagtanong ang doktor. Kasi ngayon, andyan na lang, at the tip of your fingers, you can ask any doctor na pwede mong, kasi may mga platforms talaga na telemedicine, Yes, purely Doc. yung services nila. So, kumbaga, parang nagdadahilan ka na lang siguro if halimbawang sa kapitbahay ka na lang magtatanong, may mga doctors naman na available. 'Di ba? So, ayun, for me, kasi syempre para makakuha ka talaga ng reliable sources kaysa sa mga, dahil etong si ganito, na-experience yung ganito, para tama yung management, tama yung maging diagnosis natin sa mga patients. Syempre, rumekta ka na sa doctor na nag-o-offer ng service na telemedicine. Ayun. So, as family physicians, Doc, paano nyo po, parang does it play a very important role sa telemedicine? Yung as family medicine po as tayo. family. Yes, Doc. Sa akin sa family practice, oo. Why? There are patients, lalo na yung mga may chronic conditions, na ang other family members ay abroad. Okay. So for example, we wanna conduct a family meeting that all members of the family should be there. Strictly should be there para lang lahat nakukuha na natin ng insights and nai-involve yung buong family.
So, yung telemedicine, it can be a hybrid eh. Pwedeng, set po tayo ng schedule kung saan magpa-family meeting po tayo wherein nandun po lahat. Yung decision maker, yung caregiver, yung lahat po ng members. Dok, paano yun? Nasa ibang bansa po? No. Let's maximize the technology that we have right now para all members ay makaka-attend. Meron akong isang example dyan. Nung isang beses kasi, meron akong patient na merong benign prostatic enlargement. And yung nagbabayad ng kanyang laboratorio, ng kanyang gamot, yung isang anak niya na nasa Norway. So, ang ginawa namin sa clinic ko, nag-set up kami ng yung maliit lang na ng iPad. Tapos, the way we explain the condition to the patient, to the family, nauunawaan not only of the patient but of the whole family. Bakit? Kasi, like kung sinasabi yon, an educated patient is an empowered patient. Then therefore, an educated family is an empowered family. Alam na namin kung bakit kada 6 na buwan babalik si tatay. Bakit kada 6 na buwan ipapaulit to. O bakit kailangan bumili ng gantong gamot. Bakit kailangan... Gets na ho namin ito. So, in the practice of family medicine, malaki yung role ng telemedicine to let the whole family be involved sa care. Another example siguro, Doc, yung pag-palliative. Kay Doc Juvie ko yung nakikita nung nag-rotate ako sa kanya before. Like, hindi naman lahat ng patients ng palliative up and about, ambulatory. Usually sa mga yan, chronic na bedridden. Usually elderly pa yung iba. So, ang ginagawa minsan ni Doc Juvie dyan, kinukuha na lang niya yung contact number kasi ilang patients na rin, Doc, yung na-refer ko sa kanya from friends, from mga kilala na kailangan ng palliative care. Tapos, hindi rin naman makakapunta sa clinic niya kasi medyo malayo din ang clinic ni Doc Juvie. So, ang ginagawa niya, tina-teleconsult niya. May video call sila, magsaset sila ng date. Tapos ako naman sa practice ko, sa Deo, medyo malayo kasi yung Deo yung sa Taisan. So, minsan, kapag may mga halimbawa, follow-up ako, sinananay na nakapagpa-laboratory na nung isang araw para ipakita sa akin, hindi sila makakababa from kung taga saan sila. Isasend nila yun sa secretary, tapos ipapakita nila sa akin. Tapos tatawagan nung secretary para kausapin ko. Or minsan kung sino yung pwedeng pumunta, tatawagan na lang nung secretary. So yun, malaking tulong siya in that certain scenario. Ayun. Tapos, ayun nga, since sa family medicine, so kahit naman siguro in general sa medicine, importante yung continuity of care. So yun talaga yung parang nagiging bridge yung telemed para continuous yung pagbibigay natin ng care sa patient. Kasi hindi lang naman din natatapos yung care natin sa patient pag gumaling sila. Tayo, as family physicians, we make sure na we make sure na tuloy-tuloy na magaling sila. Kaya tayo merong mga preventive measures, di ba? At nag-a-advise tayo ng mga preventive care, yung mga wellness plan na kino-convey natin, hindi lang sa index patient natin, sa patient na kinoconsult natin, pati sa mga family members nila. So yun yung ano. So parang as a tool of communication, it bridges the gaps. That Yes. helps us convey all our needs and what we want to provide as care to both patient and family. So to summarize, Doc, yung sa telemedicine, talagang may mga challenges siya, pero may pros and cons for the patient and for the physician. So kahit post-COVID na siya, helpful pa rin naman talaga siya. Hindi lang sa atin as family med doctors, but also yung sa lahat, in general naman sa mga physicians po. No? Ops, teka lang. Bago mo i-skip o i-scroll ang video na to, maaari bang pakinggan mo lang ako just for a few seconds? Hi mga kabaga, your friendly neighborhood doctor here. Welcome to the Clear Breath Sounds Club. Ikaw ba ay gumagamit ng Yossi o vape? Yossi dito, vape doon. O di kaya may kasama sa bahay na nag-Yossi o vape? Napansin niyo ba na parang laging may sipon kayo sa bahay? O di kaya laging may paulit-ulit na ubo? O minsan madalas nagkaka-impeksyon sa baga ang mga bata at ibang miyembro ng tahanan? Posibleng may kinalaman dyan ang tinatawag nating second-hand smoke, ang usok na galing sa sigarilyo at sa vape na maaring mapunta sa mga taong sa paligid.
At kahit hindi ka naninigarilyo o gumagamit ng vape, maaari ka pa rin maapektuhan nitong secondhand smoke, especially pag ikaw ay bata, tanda o buntis. Ayon sa mga pag-aaral, ang usok ng vape at sigarilyo ay pinapahina ang depensa ng baga kaya mas madaling magkaroon ng mga sakit katulad ng ubo, sipon at impeksyon sa paghinga. Ayaw naman natin na pabalik-balik ang sakit sa bahay. Pero, simple lang din ang paraan para mapigilan ito. Kailangan gawing smoke-free ang tahanan. Ang pagtanggal ng paninigarilyo o pag-vape sa tahanan ay isa sa pinakamabisang paraan para mabawasan natin ang risk na magkaroon ng impeksyon sa paghinga. Gawing smoke-free ang tahanan para maging healthy at protektado ang pamilya. At kung gusto niyo pang matuto paano tumigil sa pag-smoke at sa pag-vape, maaari niyo kaming i-follow sa aming page. Salamat mga kabaga! This is your friendly neighborhood doctor and Clear Breath Sounds advocate. Bye-bye! So, topic number 2 naman po tayo, doctors. So, benefits and dangers in the use of AI by lay people. So, number 1, doc, is, do you think, can AI play a role in medicine? Of course. Do you think? Oo, I think. we Thank you think. for thinking. Thank you for thinking. What are your thoughts? Sa akin, anong question mo? Can 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 AI play a role In medicine. Oh yeah, oo naman. Alam mo, sa mga conventions, paulit-ulit nang na-discuss about the role of artificial intelligence. Again, I'll go back to my statement that AI is here. And AI is here to stay. We just have to use it wisely. Use natin. Now, for the patients, I think the gap there is educating them. Why? Noon kasi ang kalaban natin si Dr. Google. Diba? Doc, sabi sa Google, ganito, ngayon, sabi ni ChatGPT, sabi ni Gemini, sabi ni, meron akong sino ba yan? Si Dola. Oo, si Dola. Yung Pinoy, yung kung sumagot, Bardagol. Oo. Paano? Sample? Halimbawa, yung nag-aalaga sa mga anak ko, si Paula. Halimbawa, pwede ko pa bang gamitin ang expired na ketchup? Ang sagot ni Dola, nakita mo ng expired, gagamitin mo pa? Konting kokote naman. Yung Tagalog siya, ganon, nabardagol siya. Pero ibig ko sabihin, Gusto ko i-try. diba? Pwede nyo download yun. For the fun lang. Available siya sa App Store tsaka sa Google Play. Hindi po to promoted, by the way. Wala naman siyang sponsorship. Pero, ang ibig ko sabihin is that, misperceptions yan. Trabaho natin as family physicians to always correct those misperceptions. Now, if they're going to consult our clinic, sasabihin nila na, Doc, pero sabi ni ChatGPT, yun na yung time at yun na yung avenue natin to correct those misperceptions by educating them. Na kapag may question po kayo, you can always go to us. Kung hindi nyo po kami ma-reach sa clinic schedule namin, pwede nyo po kaming i-teleconsult. Pero it's our job to correct those misperceptions. Kasi kapag hinayaan lang natin sila na wag na hunan yung buksan si Dola or si ChatGPT. It's as if pinipigilan natin sila. Yun na yung pakialamero naman ito ni Doc. Pero kung we are going to correct them properly, educate them properly, alam nila na, may compassion lang si Doc sa akin. Kaya nila ako tinuturuan. Ganon. Na-convey ko ba? Na-convey ko. I think yun nga din, kagaya ng sinabi ni Batchi, yung chance natin yon na i-correct yung mga kung ano yung mga nakukuha nilang mga maling sabi-sabi. Kasi not everything you see sa internet is true. So kailangan talaga we, as doctors, di ba tayo bilang doctor, we are also an educator and researcher. So, as ganon, we have to guide them, our patients, doon sa tamang sources na dapat po, ito lang po, dito po kayo maniwala sa itong website na ito, yung mga, syempre, ipapakita mo and then you teach them kung paano maging mas masigasig sa pag-i-investigate kung tama ba yung mga sinasabi doon sa isang website na yon. Kasi, syempre, yun nga, kagaya ng sinasabi lagi ni Batchi. Ano yun? Hindi ko alam. Yung sa an educated patient is an empowered patient. So, ayun yung lagi nating sinasabi. Kasi nga, para syempre, mas madali natin silang mapagaling. Kasi,
the more na knowledgeable sila about their diseases, mas madali nating mai-convey. So, wala may ibang word. Yes, so parang it's the word of our day. Oh, Convey. Mas madali nating may communicate sa ating patient yung Convey mga pa rin. gusto nating sabihin, mas madali nilang maintindihan, kumbaga pinadali din yung trabaho natin as physician kung paano natin sila i-educate. Kasi may, at the back of their mind, meron na silang idea through doon sa nabasa nila. Di ba? Yun, add pa kayo. Okay, so, Pero yun nga, tama naman sila, Doc. Kasi nga, yung AI tool siya, parang it's there to process information. Sa atin, doctor-wise, sa mga healthcare professionals, we can use it to, halimbawa, mag-polish ng sentences, mag-polish ng, halimbawa, mga kailangan formal na na grammar correction, ganyan. Or, pero yung when it comes to diagnosing, hindi mo siya magagamit talaga. Kasi pwede kang bigyan ng isang laboratory exam, tapos bibigyan ka niya ng madaming differentials, pero hindi pa rin siya tutugma dun sa patient mo. Ganun siya. And when it comes to patients, hindi mo na kasi sila mapipigilan parang andyan na yun accessible yun sa kanila. They can download it wherever they want. They can ask questions whatever they want to ask that certain platform. Tapos yun na lang ang role natin as doctors, as educators, na i-correct nga natin yung mga misperceptions na nakukuha nila doon. Pero wag naman natin silang parang pagka-in-address, bakit po kasi kayo nagtanong dyan? huwag natin silang Oo. i-judge. The better siguro na magagawa natin is to teach them how to fact check. Parang ilagi nilang i-cross examine yung mga nababasa nila na i-compare ba nila to kay Google? May paper ba? Hindi naman sa aabot sa paper siguro. Kinakataasan, itanong nila sa'yo as a doctor. Nag-PubMed, no? Nag-crane. Evidence-based. EBM. Nag-EBM yung pasyente Pagulat mo. ka yung patient mo, idala ka forest plot. Siya na mismo. Doon kasi nag-analyze. base po dito sa forest plot ay nasa beneficial. Oo. Pinexplainan Bigla ka. kang sinenda ng Unahan pa. entity. Diba? Mga RR. RRR? Binigyan ka ng 2x2 table. Parang, wait a minute. Next patient. Pero yun. Thank you for coming to Siguro Jolly. ang summary nun ay may role pa din siya. Pwede pa rin siyang magamit ng lay people at a certain level. Pero you are there as doctors to guide them and to educate them. Actually, that's a wonderful thing na sinabi niyo kasi that's actually one of our questions. Pero unahin muna namin yung isa. Okay, go. Ang dami question. Actually, kasi na-brought up nyo din kasi is yun nga, like parang we can't stop patients from using it, but at the same time, it does provide yung pagtulong, especially with the streamlining that a lot of people use it for. Pero since it is basically a tool that some people rely on heavily, do you think that there are dangers in patients when encountering patients who use AI, or if there are, what could those dangers be? Sa akin, as sa emergency room, pagdating doon, dosing. Lalo na for pedia patients. Kasi alam naman natin na ang doses for pedia is different from the adult. Kasi you compute it by their weight. Usually yung mga magulang hindi naman nila alam. Minsan tatanong lang nila, yung anak ko may lagnat, gaano kadami ibibigay ko. Sabihin lang sa'yo ni na 5 ml, ganyan-ganyan. Pero it's not based on the patient's weight. So baka mamaya underdose, overdose, ang hirap pa naman pag pedya, 'di ba? So yun yung isa sa pinaka-danger na nakikita ko. Tsaka yung iba, hindi kasi yung drug to drug interaction na pag binigyan sila ng AI or ng ChatGPT ni Gemini ng gamot, hindi nila naman binabanggit kung ano yung mga meron silang gamot. So magkakaroon anong drug yung mag-interact sa ganito, ano yung pwede nilang maramdaman. Tapos dadating sa ER, nahihilo po ako, naninikip po yung dibdib ko. Tapos pag tinignan mo, kasi nag-take po ako nito, sabi po ni ChatGPT. So, ikaw ngayon na mo problema. Doc Grace? Refer to toxicology? Doc Grace, meron akong patient dito. Yun. Kasi yun nga, that's one limitation ng patient pagka nag-chat GPT. Hindi nila nasasabi lahat nung Kailangan. Oo, tsaka yung mga
Kasi walang nagtatanong sa, hindi naman sila tatanungin ni ChatGPT na meron po ba kayong ibang sakit? Ano po ba yung prior na mga ginawa ninyo? So, kaya nagiging parang limited din yung management ni ChatGPT, which kaya dapat usually magko-consult pa rin talaga sila sa doctors. 'Di ba, Bachi? Oo, kasi Yung history taking Oo. daw, kumbaga. yes, na kasi ano parang kung mapapansin mo si ChatGPT, nagbe-base yung replies niya sa'yo based on the information na i-feed mo sa kanya. So, iba kasi yung the way the doctors ask your history compared kay sa normal na tao na Bias talaga. oo, 'di ba? Parang kung halimbawa ako, wala akong alam sa medicine. Ang alam ko lang ay nilalagnat ako, nagsisipon, nagtatae. Di lang sabihin ko kay ChatGPT. Nabalis ka. Oh. Kaya Kailangan palaway. magpalaway. Yun. Hindi, sa akin, ano ba tag dito? Ang impact niyan ang danger niyan sa pasyente at sa pamilya ay siguro mental effect. Kasi halimbawa, picturean ko yung labs ko, labs. Meron kang chronic kidney disease. Oh my God, meron akong chronic kidney disease. Hindi ka na makatulog, hindi ka na nagpakonsulta, hanggang sa namayat ka na, hanggang sa nagka-CKD ka nga, hanggang sa nasira. Kumbaga parang the mental effect of the things that they're reading and the informations that they're receiving from AI, which are incorrect, yun yung nagiging tingin ko danger. Kaya meron nga tayong kaya meron tayong breaking the bad news. Kaya tayo merong steps. Kaya for us it's an art because we are careful on how the patient will receive that information. Paano natin i-deliver yung diagnosis sa pasyente at sa pamilya ng dahan-dahan. Kasi pwede naman talaga natin biglayin TB yan. TB yan. May kilala akong ganyan. Doc. Ah. Ganun lang siya. Ganun lang. Tapos 'di ba, TB ho yan. Wala TB ho Nonchalant. ganun. Pero, we are careful on that, on our discipline, on our practice. Because, again, at the end of the day, we give compassion to our patient. Yun. So, mo yan? Na-convey ko yan? Hindi, at saka yun nga, dahil nga sinasabi ni Batsi na yung nagiging anxious or mas, kumbaga imbis na yung marami na silang iniisip talaga na, hala, baka malalang sakit na, hindi na ako gagaling, may taning na buhay ko. May mga ganun kasing patient na pag nabasa nila itong mga to, magtatanong pa yan sa Facebook, magtatanong pa yan sa mga ibang kamag-anak nila. So parang lalong nadadagdagan yung anxiety nila, lalong nadadagdagan yung worry nila. So yung role naman as a physician is to reassure them na hindi po, ganito po, i-explain mo siya isa-isa na ganito po yung sakit ninyo, na pagka po ganito yung ginawa nyo, ganyan. Or, if ever naman na talagang sabihin natin na terminal case na siya, yung pagbibigay natin ng advice at saka yung pag-i-explain kasi natin, yun nga, with compassion, yung may empathy, may sympathy, yung pagde-deliver kasi is important pagka you're a physician. Kasi hindi mo naman talaga yung biglang parang wala ka lang care. May mga patients kasi na kahit sabihin mo na ganito, pag okay yung pagkakasabi mo, parang mas madali nila ma-accept. And then parang feeling nila yung may support sa kanila. So yun yung importante na mapa-feel natin sa patient yung ating heart. Ayan. Diba? Beautiful mind with the heart. Oo. Yes. Thank you for your wonderful insights. Actually, nasagot niyo na yung question 3. Actually, how can we... guide yung patients natin, Doc? So, yun na yung naano ni Doc Princess. Actually. Yan. Na-convey. Oo. Convey Medyo mo. kasi ako, may sa fortune teller talaga ako. You're in your flow state. You're doing so well. I love it. Why do you think people still use AI over medical consults? Kasi there are still people talaga na ganun, parang pag nakuha na nila yung sagot do sa AI, yun na, hindi na sila magpapakonsulta. So, sa tingin nyo po, ano yung reason over that? Convenience. The reason for everything naman is convenience. Tamading kang lumabas ng bahay on a Sunday, papa-food panda ka. It's convenient. Di ba? Wala kang magawa. Namimili ka kung manonood ka ng movie na Michael Jackson o manonood ka ng movie sa Netflix. Malamang Netflix. It's always convenient. So, again, if a thing is at the tip of their fingers, yun yung pipiliin nila. Again, those are misperceptions. And we are there to
correct those misperceptions to our patients, to their families, turuan sila at yung pamilya nila na sa susunod na magkameron ng problema, pwede nyo ho kaming lapitan. But like ko tong sinasabi, parang pagkain, hindi mo malalaman na masarap unless matikman mo. Ang ibig ko sabihin, unless you show them what compassion is during your consultation, during your patient encounter, hindi nila ma-appreciate yan. So kanina, ang example ko kanina, nung nag-grounds kami, residente ko kasi ho namin to. So nung nag-grounds kami kanina, you take time on tapping the shoulder of the patient. Si tatay kanina, you take time explaining to them. Those non-verbal, you take time na makipagtawanan sa kanila, crack a little bit of joke. I'm not saying na buong consultation nyo, joke na, Dok, tatay, knock. Oh, who's there? I see you ho. Nasa ICU kayo ngayon. Hindi, yung mga tipong, Bilis nyo dun, Dok. hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng jokes lang palagi. But you have to know when to put a joke, when to, it's an art. Kailangan matututunan nyo siya. Kaya nga 3 taon ang training ng family medicine because we wanna make sure that we are honing you into a physician with compassion to the patient and the family. Tsaka i-add ko lang, we don't limit compassion in digital world to the patient and the family. Yung community, wag natin kakalimutan yan. That's one of our strengths. Kaya, siguro kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na ma-showcase kung paano natin na ibibigay yung compassion to our community, ang dami-dami na ngayong educational videos, yung ginagawa nyo. Kayo ba'y nakagat ng aso? Blah, 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 etc. The voice of compassion is there, but we are teaching the lay people, the community, this is how you should approach, this is how you should manage sakaling makagat po kayo ng aso, ano ho ang gagawin ninyo. Again, maximizing the digital world but never forgetting that we should deliver everything with compassion to our patient, their families, and of course the community. Parang ang ganda po ng mga insights nyo kasi po, Doc. Parang it's a great way to show that medicine is an art of being human towards other humans. And the role of AI, while it contributes, it still is a machine. And machines work on algorithms, work on patterns, but they can never really process what it means to be human. So parang there is that humanistic touch that they can't convey, Yes. that we as physicians still have to do the heavy lifting, kumbaga po. So we still need to do the work of compassion, of being a shoulder that they can rely on if they beyond just medical care, and at the same time parang we are the ones that guide them in the ways that AI can never really truly guide them because they don't experience what it means to be human. Parang thank you po for that. I-add ko lang kasi kagaya sa inyo sa residents, anong lagi ko sinasabi? Do you have a pen and paper? Isulat nyo to. Meron ba kayo dyang, isulat nyong kung ano yung tinuturo ko habang nakikinig kayo ng lecture namin, isulat ninyo. Because if it hasn't been in your hands, it will never be in your heart. Pag hindi nyo sinulat, hindi nyo maisa sa puso. Madaling mag-type, madaling maghanap ng answers through typing. Pero bakit ako old school? Ba't ako caveman doctor? Alam nila yan. Bakit ako fanatic ng sinusulat, hina-highlightan, piniprint, inaaral, etc. Because again, it's a mind-muscle memory. So, again, if it hasn't been in your hands, it will never be in your heart. So, pag hindi mo siya isinapuso, once you deliver it to your patient, parang bitin. Bitin for them, bitin from you. So, at the end of the day, compassion, madami siyang ways on how we give compassion to our patient. Verbal, non-verbal. Pero, again, that this digital world that we have right now, it's a tool na dapat ginagamit natin. Now, if it's being abused by our patients, it's our job as family physicians to educate them and teach them that rather than that,
trust us. Because hindi naman mag-e-exist ang artificial intelligence without man. And we are man. We created that artificial intelligence. We know how to use it, when to use it. So, trust us. Trust your family physicians. Naranasan niyo na ba na makagat ng inyong alagang aso o makalmot ng inyong alagang pusa? Naisip niyo na din na baka hindi na kailangan dalhin sa doktor o ipatingin ng sugat dahil pwede naman ito gumaling sa bahay. Ngunit ang desisyon na ito ay maaaring magdala ng panganib sa inyong kalusugan dahil sa sakit na rabies. Ang rabies ay mabilis na nakamamatay na sakit sa utak o nervous system. Ito ay walang gamot o lunas. Ang bakuna sa rabies ang pinaka-importanteng paraan upang maiwasan ito. Nakukuha ito sa kagat o laway ng mga hayop gaya ng aso, pusa, paniki, kalabaw, kabayo, kambing, unggoy o lobo. Kung ikaw ay nakagat o nakalmot, agarang hugasan ito ng tubig at sabon sa ilalim ng 10 hanggang 15 minuto. Huwag tatakpan ang nakagat o nakalmot na parte para maiwasan ang pagkalat pa ng impeksyon. Agarang pumunta sa pinakamalapit na Animal Rights Center at magpapakuna sa rabies. Kung maaari, obserbahan ang hayop sa ilalim ng 14 na araw kung ito ay may pagbabago sa ugali o namatay. Ang herbal o tradisyonal na gamot ay hindi makakatulong at maaari pang magpalala ng kondisyon ng pasyente. Ang proper pet ownership at pagbabakuna sa ating mga hayop ang isa sa mga paraan upang mabawasan ang rabies sa ating komunidad. To cap off lang, Doc, yung sa ating mga topics for this compassionate care in digital world. Tanungin ko lang po yung opinions nyo. How do we show compassion to our patients virtually? Nako. Yes! Contestant number 1. Sabi ni Bachi, yun laang. Hindi, kasi kung virtually, ang mahirap yan, that's a challenge for us. Kahit naman siguro sino, mahirapan i-ano yung compassion kahit halimbawa, ikaw, i-chat ko lang to, kumbaga hindi niya mararamdaman, yung talagang gusto kong iparamdam sa kanya. Hindi niya kaya i-convey. Oo. So, ganon. So, siguro through words na siguro ang words na lang na gagamitin mo is yung mga, ewan ko, empathic words. Ewan ko. What are Parang wala siya empathy. Ewan ko. Hindi kaya, I'm sorry. Emoji na lang. Emoji. Ang ganyan. Or siguro yung basta siguro yung pagkaka-explain mo is in a way na hindi naman nakakaanoan ng damdamin. Yung parang hindi siya, ang dating is parang ginajudge mo siya. I think parang gano'n. Na parang, ang kailangan mo lang na, is parang ine-educate mo lang siya. Hindi in a way na, parang, bakit naman po kasi ngayon lang kayo nagpa-consult? Ang tagal-tagal na po pala. Yung parang kumbaga gano'n. Kasi ang dating nun sa patient, buti nga nagpa-consult pa ako eh. Di ba? Am I the problem? Yeah. So parang siguro in a way, siguro professionalism na rin yon on our side to be ganon, empathic. Pati yung sa bawa through phone calls, 'di ba? So siguro lambingan mo lang yung boses mo na Jowa yan. 'di ba? Yung parang ganon, yung malumanay lang yung pag-i-explain. Kasi usually, 'di ba may mga patient tayo na, ano nga po ulit, Dok, yun, ganyan-ganyan. So, okay lang naman na paulit-ulit. Ganon. So, in a way na hindi sila ma-offend, I think. Or may ibang way pa ba? Siguro sa akin, presence. Yung presence na nandun ka lang sa telemedicine, na alam nilang may May kausap silang tao. Hindi. Oo. Sino? Sino? Sino daw? Madami kasi itong pinapanood ng mga AI-generated stories na hindi niya makontrol, yung hindi niya masarili, sinesend niya sa akin. Oh, sino yun? Madami yon, Strawberry na, Bananini, ganon. Madami na nga. Ako naman, since mahal ko siya, pinapanood ko. Anyway. Yun, siguro sa akin yung presence, na alam nilang merong tao doon sa kabilang linya na pwede lang kausapin regarding ko ano yung
nararamdaman nila. May it be medical, mental, especially mental health issues na parang always keep your lines open for them. Na wag mo silang ita-turn down kahit parang ang tapos sabihin ko, nakalimutan. Ito naman, mid-conversation naman. Kumaputol naman. Kaya mo yan, Ito Doc. na- Strike two. Okay na yan, ikaw naman. I Ito naman, believe in you. mid-conversation naman. Paiyak na ako eh. Sina-challenge ko lang ikaw. Wala ko nakikinig ka. Oo naman. Oh. Bira naman to. Yun, na alam nila may nakikinig nga, lalo yung mga mental health issues na akala nila walang taong nakikinig sa kanila na parang, ay wala naman nakakaintindi sa akin. So, merong risk sila na masaktan yung sarili nila. So, always keep your lines open for them para alam nila yung presence mo ando doon pa din. Halimbawa, nag-consult sa'yo, tapos tingin nyo, kailangan pa rin nila kayo in the succeeding days. Lagi nyo sasabihin sa kanila na, if may problem po kayo, andito lang ako, message lang kayo sa akin. Kasi usually naman, yun yung na-abuse naman ng mga pasyente na dahil open yung lines mo sa kanila, iniisip nila, any time of the day, pwede kang sumagot. Andun pa rin yung kahit ibibigay mo sa kanila yung freedom to message you, andun pa din yung pagbibigay mo ng boundary sa kanila na sabihin mo na, message nyo lang po ako, hindi man po ako makasagot agad, I will try my best para po masamahan kayo doon sa inyong gustong itanong sa akin or masamahan kayo doon sa nararamdaman ninyo. Pero hindi mo siya complete na isa-shut down. Oh, hindi na mid-con. Oo, ang ganda, ang ganda. They- Oo. Na-convey ko na yun. Sa akin, related dun kay Joy, listen and be present. Yun lang din yun sa akin. Kasi, some patients, and I know sa mga duties nyo, naranasan nyo to that some patients will come in looking for someone to listen to them. Yun lang yung sometimes gusto nila eh. So, just be there and listen to them. Rather than you always doing the talking, blah, 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 blah. Ang sakit nyo po ay blah, 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 blah. Sometimes, it's the other way around. Sometimes, before sila makapunta dyan sa inyo, na AI na nila yung possible conditions, alam na nila yung sasabihin ninyo, pero they want someone to listen to them. So, take time. Huwag nyong madaliin. Kahit na telemedicine, kahit na online consultation. Ang palagi kong tinuturo sa inyo, pag consultants na kayo, wow. Pag consultants na kayo, and you're seeing 50 patients sa clinic ninyo, 50 patients deserve your compassion. Hindi pwedeng nagmamadali, hindi pwedeng you are hurrying. So, yun yung kailangan kong ma-emphasize dito, that you just have to listen, be with them, walk with them, and let them know and feel that sa struggles ng kanilang kalusugan, merong isang family physician na umaalala at tumutulong sa kanila palagi. Ano nga yung statement mo kanina? Ano yun? With the heart? Ano ba? Beautiful mind with the heart. Okay. And I think that's us. A beautiful mind. Emphasis with the- on beauty. Oh yeah. Wow. Kala ko sa heart dapat. Oo nga eh. Pero ang ganda po talaga nung insights nyo. Parang Thank you. Thank you for having us. Thank you for having us on your podcast. Diba? Kami po dapat ata yun. Pero like parang ang ganda po kasi parang compassion requires sympathy and empathy. It requires communication, the willingness to soften our hard edges or to create boundaries and yet still be willing to lend a helping hand. Parang it's to be present and to be willing to listen. So parang jowa lang. Pero in the end pa rin, parang I think ang ganda din po ng insights niyo po na parang it still requires us to be good humans, to be good physicians. Yes. Ano po insights mo? Kasi Doc, yung rapport na natin, na kailangan nating makuha or may makuha dun sa patients din po, no? So parang kung may compassionate heart tayo for the patients, mafe-feel din talaga nila yun eh. Tapos mabibuild natin yung rapport and matatrust na tayo ng patients na doon na maniniwala sila na mas okay din talaga na may kausap tayo na totoong tao, na doctors talaga. Kasi naiintindihan nila tayo.
So, I think, yun yung beauty din naman ng compassionate care dun sa digital world po ngayon. So, thank you mga docs. Thank you for having us. Thank you for having us as well. So, Kaya ba talaga tong show? Our podcast debut. Ay, So, dahil dyan, dadako na tayo sa pinakapaboritong part ng ating podcast. Ito ang Sex tips! Okay. pressure po kami. Ang sex tips ay magbibigay lang tayo ng isang tip sa ating mga listeners and viewers. Tapos hindi na natin siya kailangang explain at i-elaborate. Dahil na-miss to ni Batchi. Ayaw mo pa din? Ngayon, wala pa din siya. Ayaw mo pa din? Sige. Sa akin, hit that protein. Hit that daily protein. Or take a protein. Or take proteins. It helps you. Ikaw? Ako, pressure. Di ba? Ito na lang. Google can give you information but your doctor can give you the interpretation. Oh, hirap naman sundan nun. Okay, tapos na po. Okay, this has been sex. Wait, it's not over yet. May entry to. Okay, go. May entry ka. Since happy belated Mother's Day, make sure na hindi ka din belated mother. Get tested. Tama, correct. Oh, go, Cha. Ako, Doc, ang nakuha ko kasi talaga ngayon is to convey. Yeah. Whatever happens, convey. Perfect. Ikaw. Ang hirap naman, Bachi. Ano na lang? Ano Ayun ba? na naman siya. Wala na talaga ako maisip. Kaya mo yan. Hydrate. Drink water. Ganun. Live, Drink laugh, your love. water, bitch. Ewan ko. Okay na yun. So dahil dyan, this is Doc Pao. I'm Doxen. I'm Doc Joy. And this is Sex. Shivens. Chika Head started. Bye! Bye. Thank you. World Family Doctors Day! Yes. Bye.